Eto si Infinix Hot 40. Ay! Yes guys, eto nga yung sinasabi nila na pinaka-the best daw na smartphone na pwede nyo mabili ngayong 2024 sa lagang 5,000 pesos. Ngayon, pagdating sa specs pa lang, ay ka na talaga dito. Eto guys, ay meron ng 90Hz refresh rate, 50MP main camera with 32MP selfie camera, 5,000 mAh battery with 18 watts fast charging, and meron na din po siyang up to 16GB of RAM na sinamahan din ng 128 o di ka naman 256GB na storage. Which is, malaki na yun. Parang akin. Yeah, boy. Ngayon, syempre, itetest muna natin siya para masabi talaga natin kung maganda nga ba talaga siya or kung sulit nga ba talaga siya for its price. Samahan nyo ako guys para hindi kayo magkaroon ng regrets before kayo bumili netong phone ito. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Now, kung makikita nyo naman yung box ng Hot 40i, medyo simple lang po siya. Hindi po siya affiliated ng Free Fire, hindi katulad ng mga Hot 40 at Hot 40 Pro, katulad na lamang nito, which is i-unbox natin soon. Pero yun na nga guys, kung makikita ninyo, meron tayong pangalan dito sa harapan and specs naman sa likuran. And overall, napaka-simple lang talaga ng kanyang packaging. Ngayon, tingnan naman natin yung kanyang laman. Oh! So, ayan na nga siya guys. Makikita agad natin etong phone na Hot 40. Ay! Say it again, Dexter. Ay! Mapapa. Ay ka talaga dito guys dahil nga ang ganda niya. Ang gwapo pala. God, please, no! No! Ay! Grabe oh, mukha na talagang iPhone. Kaya pala iPhone. Now, kapag tinanggal naman natin to, meron tayong ditong SIM ejector pin, warranty card, ang kanyang jelly case guys, andito na rin. Paborito ko talaga yan. Pagkatapos niyan, andito ang kanyang Type-C cable, and lastly, yung kanyang 18 watts fast charging adapter. So far, kumpleto naman po siya. Meron na siyang case, kaso nga lang, wala siyang earphones. Pero for its price, oks na to. So, eto na guys, si Infinix Hot 40i sa kulay na blue. So, meron ka pa iba't ibang choices, katulad na naman ng black, gold, at saka yung green. Now, para sa akin guys, eto talaga yung kumuha ng aking atensyon. Etong kanyang likod dito guys. Kung makikita naman ninyo, meron tayong tatlong bilog dito na merong dalawang camera. Pero kapag pang malayuan, akala mo talaga iPhone siya. Yes guys, ganun siya kalupet yung kanyang design dito. Meron tayong flat back, flat sides para mas magmukhang iPhone talaga. Ngayon, ang konting difference talaga dito sa iPhone guys is that medyo mas low quality po yung kanyang build. Yes guys, dahil nga ito ay meron pa rin glass front, plastic back at plastic frame, which is expected naman talaga at this price point. And for me, napakagaan lang ng phone ito, kaya naman hindi talaga kayo mangangalay kapag gamit nyo to palagi. Sakto lang din yung kanyang laki guys, hindi siya kasing laki ng Hot 40 at saka Hot 40 Pro. Kaya naman kapag kayo ay merong mas maliit pa sa average na kamay, well definitely I recommend you buying this phone. Dito sa ibaba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port at ang kanyang speaker guys. Dito po sa right side nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with its power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side meron po tayong SIM card tray na naglalaman ng 2 SIM card at isang micro SD card. And so far so good na talaga yung build quality nitong Infinix Hot 40i. Kaso nga lang wala po siyang secondary speaker, hindi katulad ng kanyang mga older brothers like the Hot 40 and Hot 40 Pro. Now, para sa akin, overall, okay na talaga siya. Especially if you want a phone na nagmumukha talagang iPhone kapag pang malayuan. Dagdag na rin natin na meron siyang dalawang flash dito sa likod at dito sa harap. And yung sa harap guys ay napakaliwanag talaga. Quad LED flash na po to, kaya naman for me, okay na talaga yung kanyang build quality. 10 out of 10 na talaga siya para sa akin. Pag-usapan naman natin ang display nitong Infinix Hot 40i. So, kung makikita naman ninyo dito guys, ang ganda talaga ng display na tong phone ito. Ito ay meron ng 6.56-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 90Hz refresh rate. Yes guys, napaka-smooth na talaga ng display na tong phone ito. And again, hindi po siya ganun kalaki, kaya naman para sa akin, mas handy talaga siya compared sa Hot 40 and Hot 40 Pro. Now, kapag kayo mahilig manood ng mga videos dito guys, okay naman po siya. Kaso nga lang, medyo kukulangin
ka lang ng konti pagdating sa kanyang resolution dahil nga 720p pa lang etong phone na to. While the others like the Hot 40 and Hot 40 Pro, meron na po silang 1080p, which is need din naman nila dahil nga mas malaki po yung mga phone na yon. So kapag mas malaki ang inyong display, kailangan talaga na mas high yung resolution para naman ma-retain na maganda pa rin tingnan yung inyong mga display. Mabilis na siya para sa akin kapag kayo mahilig mag-social media, hindi na kayo makaka-feel ng mga delay, yung mga lag dito sa phone na to. Except na lang guys kapag bago pa lang siyang gising. Like yung kaka-restart pa lang, di ba? O di ka naman yung nalobat tapos kaka-on pa lang ng smartphone. Ayan, medyo meron talaga kayong mga lags dito for a while. Pero guys, after starting and meron na siyang charge ng konti, smooth naman na yung phone na to. So for me, okay na din overall tong display nitong Infinix Hot 40i. Meron siyang punch hole dito sa gitna, nasakto lang din yung laki. Meron din siyang mga bezel dito, especially sa top and bottom. Pero pagdating sa side, medyo slim naman po siya. So overall, yung experience ko talaga sa display nitong phone to is perfect na perfect lang for its price. Wala ka nang hahanapin dito actually. Dahil nga yung iba, meron pa rin mga teardrop display. Ito, meron ng punch hole and 90Hz pa. So for me, sulit na 10 out of 10 din yung kanyang display dito guys. Now, let's dig in deeper pagdating dito sa kanyang performance. Dito guys, meron na siyang Android 13 with XOS 13. So this is the latest offering from Infinix and I think na hindi po siya Go Edition. Like, meron na siyang mga ganito guys. Hindi katulad ng mga murang Infinix na hindi pa nagsusupport niyan. Lahat ng mga nagagawa ng Android ay nagagawa mo na dito sa phone na to. Now, pagdating dito sa kanyang chipset guys, ito ay meron ng Unisoc T606 with octa-core CPU up to 1.6 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, for me guys, okay lang naman yung processor nito. Pero, nakuha na natin to sa Infinix Smart 8 and Tecno Spark Go 2024 na medyo mas mura talaga. 3,000 plus lang yon. Kaso nga lang, eto guys, ay meron ng mas malaking storage. Yes, up to 256 gig na po etong phone to, while yung mga phone na nabanggit ko is just up to 128 gig. And meron din yung mga mas mababang RAM. 4GB of RAM lang po yung mga phone na yon. And ito ay meron ng 8GB of RAM that is expandable up to 16GB. 16GB of RAM? Wow, computer! What? Diba? Ang laki. Pero yun na nga guys, dun lang kayo magbase sa base RAM which is 8GB. So, malaki na yun. Pero yun na nga, pagdating dito sa Antutu benchmark, meron akong nakuha guys na 255,000 plus dito. And for me, kapag naglalaro ka ng mga Candy Crush, yung mga worms, pwede na to guys. Like, legit. Wala nang lag, wala nang frame drops. Pero, dito sa Mobile Legends, playable naman etong si ML dito sa phone na to guys. Like, legit. Meron ka ng ultra graphics with super refresh rate, which is akala ko talaga nung una is unbelievable o di ka naman parang hindi naman talaga totoo. Pero for me guys, if you're looking for a budget gaming phone, pwede na etong si Infinix Hot 40i. As long as wag tayong masyadong mag-expect ng sobra-sobra, especially kapag bibili tayo ng mga murang smartphone. Dahil nga meron akong nakikitang nagko-comment guys na nag-expect ng mala gaming phone talaga na flagship like yung mga 50k, 70k, tapos bibili lang ng 5k tapos mag-expect ng ganon. Hindi pwede yun tol. Dapat mag-expect ng naayon sa presyo ng mismong phone na bibili nyo. So for me guys, Mobile Legends and Call of Duty, makakapaglaro ka na dito. Sa Call of Duty, meron ka ng medium graphics with high frame rate and overall, smooth naman yung Call of Duty dito. Pero kapag nagtagal, medyo mag-iinit siya ng konti guys and doon na siya mag-start na magkaroon ng mga lags. Kaya naman para sa akin guys, overall dito sa performance ng Infinix Hot 40i, pwede rin talaga tong pang light gaming or budget gaming. Swak na to sa mga anak natin o di ka naman sa mga kapatid natin na mga bata pa. Pwede din to sa mga adult or matanda na nagso-social media, nagbo-view ng mga emails, mga ganun. Wala nang problema yung mga yan dito kay Infinix Hot 40i. Based on my experience guys, I assure you na minimum of 1 year na magiging smooth ang inyong performance dito kay Infinix Hot 40i. Dahil nga meron mga sasabi na, you know, after 2 months wala na, sira na. No, hindi ganun yan. Hindi magiging number 1 yung Infinix Tecno and Itel sa Philippines kung ganun lang kadali masira yung kanilang mga smartphone guys. But yun na nga overall dito kay Infinix Hot 40i, swak na po siya pang light gaming and social media use. Pagdating dito sa performance ng phone to, meron akong ratings na 8 out of 10 dahil nga
medyo kulang pa siya ng improvements. Pero, tingnan natin yung Hot 40 sa susunod. Dahil nga, mas nag-improve na yon. Now, pag-usapan naman natin yung battery ng phone na to. So, pagdating dito guys, meron na siyang 5,000 mAh battery with 18 watts charging. Now, hindi talaga siya masyadong fast para sa akin. Pero, okay na din siya. Aabot ka na ng up to 2 days with this phone, like yung mga casual use lang. Pero kapag gaming naman guys, about 12 hours po yung itatagal nitong phone ito. So para sa akin, swak na yon, matagal na yung malobat. Kapag nag-charge naman, 1 hour and 50 minutes po from 0 to 100% etong si Infinix Hot 40i. So saktong-sakto lang po siya, hindi po siya ganun katagal, and hindi rin po siya ganun kabilis. Now, let's talk about the camera of this phone. So ito guys, ay meron ng 50MP main camera with 0.08MP depth sensor and 32MP selfie camera. So para sa akin guys, habang nag-take out ng picture dito sa phone na to, merong mga tao sa paligid na akala nila iPhone na naman. Pero guys, hindi po siya iPhone. Kapag nakita na nila ng malapitan na merong napakalaking flash dito, dun nila masasabi na, ay, hindi pala yan iPhone. Yes guys, hindi to iPhone. Ito si Infinix Hot 40i phone. Ha? Parang ginawa talaga nilang i2 guys dahil nga mala iPhone talaga yung kanyang result. Dahil nga kung makikita ninyo, napaka-natural po ng aking malarawan na nakuha using this phone. Saktong-sakto yung kanyang saturation, yung kanyang color reproduction, and for me at this price point, hindi talaga ako nag-expect na ganito siya kaganda. Especially pagdating sa kanyang selfie camera guys. 32MP sa halagang 4,000 plus o di ka naman 5,000. Well, perfect na diba? Pwedeng na to pang my day o di ka naman pang social media ng mga gustong magpakita ng mga larawan dyan. Especially sa mga gwapong katulad ko. Are you sure about that? Naku po, perfect na etong si Infinix Hot 40i. Saktong-sakto talaga yung pagkagawa nila ng kanyang camera guys na maganda talaga siya. And yung tipong pagkakita nyo pa lang sa result, mapapasabi kayo na, wow, ganito pala siya kaganda. Sa mga nakabili na dyan ng Hot 40i, comment down below guys kung anong tingin nyo sa camera nitong phone na to. Dahil nga I'm pretty sure na marami nang naka-order at nakabili nitong Infinix Hot 40i. Dahil nga hot na hot talaga to ngayon guys, ang Hot 40 series. Kaya naman overall, pagdating dito sa kanyang photo quality, okay na talaga etong phone na to. Ngayon, let's talk about the video quality of this phone. Pagdating dito guys, meron ka ng up to 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto nga guys, yung video quality using the Infinix Hot 40i. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. And ngayon, try naman natin dito sa kanyang selfie. So, eto naman guys, yung selfie video camera ng Infinix Hot 40i. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, overall, pagdating dito sa video quality guys, okay na talaga itong si Infinix Hot 40i. Like, hindi ko talaga siya ine-expect na ganito siya kaganda. Kaya naman, kapag kayo nagbabalak na, mag-vlog, tapos ganito lang yung budget nyo, pwede na po etong phone ito. Recommended ko na siya sa mga nagbabalak na mag-vlog. Continue lang kayo guys. Darating din kayo sa point na ma-afford nyo na yung mga camera na medyo mas mahal talaga. Overall, recommended ko ba itong si Infinix Hot 40i? I will definitely joke lang. Recommended ko talaga siya guys. Kapag kayo nagbabalak na bumili ng isang smartphone na meron ng magandang design, okay na display, perfect na performance, and magandang camera, will definitely pwede na po etong si Infinix Hot 40i. Swak na talaga to for its budget guys. Dahil nga meron siyang malaking storage, which is magagamit talaga natin to ng pangmatagalan. So I guess that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. Subscribe para makita nyo pa yung iba't ibang reviews na gagawin natin ngayong 2024. So, that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. Happy New Year sa inyong lahat. That's pretty much it. I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.